Bali, ang student visa ninyo ang na-deny. Yes po. Or saan nyo nakuha itong Enlight Migration Consultancy? Sa Facebook po. Nakitaan nyo ba sila ng physical na office? Ma'am, sa pool nung last 2024 last year, hindi pa talaga, wala kaming kumbaga idea. Walang physical office. Yes po. Pero nagbabayad kayo. Yes po. Ano ang pinangako sa inyo? Pagkasabi doon is sila po ang gagawa ng paraan as student visa para po makapasok kami doon sa part ng Poland. Ano daw ang pag-aaralan nyo sa Poland? Course namin as nagbe-base doon sa business administration po. Ikaw ba ay natapos ng business administration course? Hindi po. Kasi Ano ang actually natapos yung mo? course ko is education. Okay. Let passer ka? No po. Hindi. Pero education? Yes po. Okay. Nagtuturo ka ngayon? 1 year lang po, last 2017. Okay. Yun din ang aaralin mo doon. Hindi siya more in about sa education but sa course ko as BSEd more in TLA, nagre-relate doon yung business administration na course. Sa iyo naman, Albert, ano naman ang pinangako sa'yo? Ano naman ang transaction ninyo? Ganun din po. Meron bang nakaalis na rin na nakakuha ng student visa? Sa nakikita ko po, hindi naman siya totaling nagbabase ako sa sinasabi nila kasi yun ang sabi niya na may napaalis sila. Dito, nagsasaad, kinuha nyo sila na consultant at merong consultancy fee. Tama? Yes po. 40,000 within 7 days to avail of 5,000 discount. Nabayaran nyo ito? Not true 40,000, it's 50,000. The talent fee or professional fee of Enlight is 120K. Okay. Then we have a discounted voucher for 70K worth. So the total is supposedly ang babayaran namin is 50. 50K na lang po. Okay. Nabayaran nyo ba yung 50K Yes, na ito? yes. Pero walang nangyari. Wala po kasi Wala naman kayong ibang nailuwal na. wala po maliban doon. Kailan kayo huling nakapag-usap dito sa Enlight? Ma'am, actually, yung time ng last 2024 October, 20, if I'm mistaken, nakapagbayad kami that day ng initial po na 10,000. And then, sa kalaunan na umabot po ng... 50. Apo, kasi nga, within that 1 week, dapat ma-cope up namin yung 50,000 Okay. to continue the Saan process. ninyo dineposito yung perang yun? Actually, ma'am, in the first 10,000, kuha po ni ma'am Clarivit. In person? Yes po. So may tao kayong kausap nito? Siya po talaga physical. Harap-harapan? Yes po. Okay. Saan kayo nagkita at saan niya kinuha yung Sa cash? tavern po, Surigao. Kayo, taga saan kayo? Dinagat po. Patawid pa lang po ako ng Surigao that time. Okay. Nakuha niyo yung 10,000? Yes po. After that, Yun nga, may pinapirmahan kami na kailangan siyang bayaran within a couple of weeks. Kasi para daw mahabol yung ano namin, yung... Discount. Yes po. tapos, may narinig pa ba kayo sa kanya pagkatapos nun? Wala. Kasi actually, ma'am, after sa orientation, naka-full of 1 or almost 2 hours, natapos na po yung kaya nagbayad na po kami. In a couple of months or weeks, hanggang umabot ng, sabi naman kasi, it's just 3 months to process for a student visa. May application kayo for a student visa na pinilapan? Wala po siya. Actually, ma'am, after namin na nag-meeting ng orientation that day, may binigay na po siyang officer or in charge, which is in the first, tawag nito, documentation officer, si Ma'am Julian, RP. Wala na akong contact sa kanya dahil nga hanggang umabot ng pangalawang documentation in charge hanggang sa pangatlo. Kaya, Okay, so pinagpasa-pasahan yes kayo? po. Kaya nagtaka na po ako doon, bakit umabot sa ganun? Klarong-klaro na scam. Maayong hapon, Sir Arnel. Mayong hapon, ma'am. Meron na ba tayong mga natanggap na reklamo tungkol sa mga ganitong klase na transaksyon? Initially, it starts as a student visa application for another country. May hihingin na fees, tapos walang mangyayari, hindi matutupad. Yes, based from my experience, no, I have been with the Bureau for the past 33 years. Yan. Meron kami mga past cases involving the same modus. No? Allegedly, they are being recruited as a student to study abroad. Yes. Tapos on the sideline na magtatrabaho daw sila, no? Para meron silang extra Income. source of income. Yan yung yan yung usual na ginagawa ng mga kumpanya na naging subject for investigation namin. In fact, we were able to file several cases involving this scheme. Kayo ba ay pinangakuan din na pwede kayong magtrabaho habang nag-aaral? Yes po, kasi nga, sa unat sabi naman, papasok kami doon as a student visa. In the meantime, para din po daw masustain yung needs namin as
student po doon, kailangan talagang merong trabaho na part-time. Magkano ba ang dapat na charge ng mga embassy para sa student visa? Basta mag-inject na ng work opportunity or tapos meron silang referral sa labas na kunyari employer na contact nila. Diyan na papasok yung illegal recruitment. Yun. Kasi hindi dapat yun. Oo. Kasi dapat kung student, purely student assistant, Yes. student visa assistance lang. Yes. Kasi naman, usually, ang nagiging kuha natin, ang enticement diyan, kung purely student naman at wala kang opportunity to work after your graduation or while studying, walang hindi maiengganyo Yes. yung ating mga estudyante or yung mga naghahanap ng greener pastures abroad na mag-avail ng kanilang service. Kung meron mang ability to convert it, it's after the fact na gumraduate ka na and because of your skills, ibang usapan yun. Yes. Medyo tama. questionable pa nga kung bakit 120,000 tapos may 70% discount. Parang yun, ano yun eh, parang ano rin yun eh, paraan rin na parang, uy, okay to ah. Kasi sa iba namin, nababalitaan, gumagastos ng mga 150, 200,000 para makalabas. I-refer namin kayo sa NBI, titingnan nila yung mga documentation para mas mapaliwanagan kayo. Ipapatawag ang Enlight Migration for a conference sa inyo. Pero siguro ma'am, sa tagal ng panahon na nag-antay kami sa sinasabing pinaasa kami, hindi naman siguro kami aabot sa puntong ganito kung sila mismo ginawa nila yung best nila. Okay. That is a matter of evidence ngayon. Okay? Kasi- And then ano ba ang pinangako for 50,000 pesos? Kasi kung dun sa pangakong yon makita na merong recruitment, na merong job, yung to facilitate trabaho, that is another story. Kasi Yan yung criminal case. nung time pa lang ma'am na sinasabing mag-need na kami ng show money, pumunta kami ng Cagayan dahil sila po may third party na pwede sila yung mag-cater as magsusupport ng Tama ano, ako, oh. magsusupport sila Tapos ng pera. magbabayad kayo. Magbabayad kami ng interest. Magkano po yung interest monthly binayaran ko? Magkaiba kami kasi ng bangko. In the first place, si Globe West CDO. Wala daw Magkano? silang 42,000 po a month. Ang interest? Yes po. 3.5 Nagbayad po. ka? Yes po. So ilan ang lahat Marami- na nailabas mo na pera dito? Marami akong tawag nito, yung binayaran ko. Ano na ako talaga, ma'am? Wala na ako sa ano ko, kahit yung kapatid ko. Kaya hindi ko na kayang ano to. Gusto ko na silang ano din talaga. Ang Okay. tagal-tagal na namin nag-antay. Nagbayad, pati ikaw, Albert, nagbayad ka rin ng interest? Kaya hindi naman kami iabot sa ganito dito eh. Kung hindi kayo pinaasa. Kaya masakit sa loob ko na ganyan yung nakikita sa amin. So matotal, Albert, ikaw, magkano ang nailabas mong pera dito? Hindi lang kay Enlight, kundi sa iba pang mga 42 po, ma'am. 42,000 Oo. every month? Oo. ganun. Ilang buwan kang nagbayad ng 42,000? Ano lang yun, ma'am? Kasi sa Globe West kami dalawa yun. Ano ang Globe West? Yung financing. Sila po yung Financing ano. company. Nagpifinance na. So pangalan nito, so dalawa ito ha, Enlight Migration Consultancy, Globe West Financing Company. Nasaan itong Globe West na ito? May opisina ba Sa ito? Cagayan po sila nagbe-base. Hindi naman kami aabot dun kung wala silang nire-refer sa amin eh. Okay. So, Globe West, ilang buwan kang nagbayad, Albert? Ikaw, Dalawa. Medyo matagal 2 ako ma'am sa kanya dahil ako yung nauna na nauna ka. So, nakapag 84,000 ka na bayad Mga ganyan po. sa Globe West. Mm-mm. Bukod dun sa 50 Oo. kay Enlight. Mm. Lionel, mga ilang buwan? Matagal yung sa akin ma'am kasi hindi naputol yung ano ko kasi sabi naman tatawagan kami kung sakaling mag-a-adjust naman yung bayad ulit. Ito yung nahawakan ko lang na resibo nung last ano po siya 2025 pa po. Yan po yung amount na binayad ko nung Dito sa nagpa-process ng visa nung Enlight. So Enlight, considering na yung jurisdiction niya is within Mandawi, then we can easily check their profiles sa appropriate government agencies like yung sa SEC, yung sa higher education, kung Yes. sa RIBA, immigration, agencies like those mentioned. Okay. Okay. Tanong ko lang, Lionel, bakit may pumasok na 209,000 pesos sa iyo? yun po yung binayad namin na tuition fee. Kasi ma'am, sa kabuuan na tuition fee namin sa Spain is umabot siya ng 600,000 po. Kaya yung pong 209, yun pong pansamantalang pinauna na initial payment namin sa tuition fee sa course namin. Pero pumasok ito sa account mo. Yun po, kami, kumbaga, yun po yung
pera namin na ihulog siya telegraphic through school. Tapos, lumabas din itong perang ito. Sa ngayon, yun nga yung hinabol namin, ma'am, na dapat ma-refund. Nasaan ito? Yun po Oo, sa school daw, yan. sabi ng ng Enlight. Kasi bakit ka magbabayad sa eskwelahan kung wala ka pang visa? Unang-una, hindi tatanggapin ng eskwelahan yung bayad mo kasi hindi ka pa aplikante. Ay, yun ang pinapangako sa amin, ma'am. Sinong nakakausap niyo sa Enlight? Ano lang mga staff po, wala po talagang direct kami sa contact sa Okay, kanila. so, Sir Arnel, Yes, ma'am. daghang salamat Sir Arnel, but please expect that we will coordinate with your office. Okay, our office is willing and able to Yes. cater to the request. Just bring all the documents na naging part ng transaction nila kasi to be fair also to Enlight, evaluate din natin yung evidence Yes. before we will dig deeper. Yes. Sige po, maraming salamat po Mr. Ernel Pura, ang agent in charge ng NBI Cebu District Office. And maraming salamat po mga sir. And nakakausapin po kayo ng staff po namin. Salamat po, magandang hapon.